Alright, magandang gabi na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. So eto po, nanggagalaiti itong mga ilan sa mga DDS dito sa sinabi ni Congressman Asidre. Bakit ho kayo nanggagalaiti sa isang congressman na totoo naman po ang kanyang sinasabi? Kayo kasi, sisi kayo ng sisi sa administrasyon ni Mr. President Bongbong Marcos. 'Di ba? Kulang na lang pati pag-utot nyo, sisihin nyo ang administrasyon ni Mr. President Bongbong Marcos. So dito kasi mga ka-action, may pahayag o may mga sinabi ito si Congressman Asidre, which is totoo naman po ang kanyang mga sinasabi. Ang problema, hindi ho matanggap ng ilan sa mga DDS na ubod ng kasyunga-syungaan. O eto, panoorin at pakinggan po muna natin si Congressman Asidre. Ang una, hindi kami ang nag-file, hindi ang administrasyong Marcos ang nag-file ng kaso sa ICC, yung mga biktima mismo. Ayan. Tapos yung mga kaalyado nila, yun yung unang punto. Hindi po natin masasabi yung administrasyon kasi hindi pa ho sila yung nakaupo nung time na final to. Pangalawa, hindi ho rin ang administrasyong Marcos ang nagsabi na hurry up. Sila po yung nagmamadali, di ba? Sabi nga niya, bilisan nyo, baka hindi niya na maabutan, di ba? And from that perspective, we have to also understand na itong paghahanap natin ng katarungan, hindi naman one side lang to. Pwede din nating tignan to na pagkakataon sa isang legal na pamamaraan, sa isang legal proceeding, para mailahad din ni former President Duterte yung kanyang side, no? Kasi minsan sa mga pagdinig, alam naman natin, nadadala minsan ang mga tao sa mga kwento, sa mga statements. Ngayon, ang ICC, hindi mabobola ang ICC. Di ba? Wala naman sila, they have nothing to gain from this eh. Hindi naman mga Pilipino ang mga huwes doon. They can be as objective as possible in determining the merits as well as the gravity of the case. I think that's what I'm looking at, no. Ako naintindihan ko totally ang frustration, ang hinanakit, ang galit ng mga nagsusumusuporta kay Pangulong Duterte, pero kung maririnig nyo rin yung sakit, galit at desperation ng mga biktima ng AJK, hindi po papantay doon. Ayun na mga DDS, malinaw na malinaw ho ang sinabi ni Congressman Asidre. Sa tingin ba natin, mali ba ang sinasabi ni Congressman Asidre? Hindi po mali yan. Tama po ang kanyang sinasabi. Alam po natin na itong mga biktima ng War on Drugs, AGK, no? Itong mga biktima na ito ay nag-file noon pa na kung saan miyembro pa ang Pilipinas sa ICC. Kaya ho nga sinasabi natin na may jurisdiction pa talaga ang ICC, 'di ba? Totoo naman, sino ba ang may sabi na haryap-haryap? Sino ba ang nagyayabang na haryap-haryap? At sinasabi pa, sasampalin niya pa. 'Di ba si Digong? 'Di ba? Puro kasi kayabangan eh. 'Di ba? Nung nandoon na siya sa dahig, halos hindi na ho siya makapagsalita. 'Di ba? Siya po ang may sabi na haryap. 'Di ba? Kaya hindi nyo po pwede masisi ang administrasyon ni Mr. President Bongbong Marcos. Kasi noon pa ito, ginfile. Diba? Na mga biktima ng War on Drugs or AGK. Noon pa sana nila makakamit ang hustisya. Diba? Ngayon sisisihin nyo ang administrasyon ni Mr. President Bongbong Marcos dahil nadala sa dahig si Digong. Diba? Tinupad niya naman ang kanyang sinabi na hindi siya makipag-coordinate o hindi siya makipag-cooperate sa investigasyon ng ICC. Tinupad naman yun ni Mr. President Bongbong Marcos. Di ba? Nadala ho siya sa dahig dahil sa miyembro ho tayo ng Interpol na kung saan ang Interpol ho ay malaking tulong din po sa atin yan. Dahil may ilan sa mga hinahanap ng ating batas na naibalik dito sa tulong ng Interpol. Isa na dyan, si Tebes, si Alice Goo, di ba? Pero membro po tayo ng Interpol. Kaya makipag-cooperate ho talaga ang Pilipinas sa Interpol.
Di ba? Kaya malinaw ho na hindi ho kasalanan ng administrasyon ni Mr. President Bongbong Marcos. Di ba? Kung dapat nga talaga dyan, dapat kasi sagutin na lang yan ni dating Pangulong Duterte. Itong February na 23, confirmation of charges. Di ba? Sana hayaan na lang ho yan ng kampo ng Duterte na magtuloy-tuloy ang hearing para nang sa ganun malaman na natin kung siya ba ay malinis ang pangalan sa likod ng di umano na mga reklamo na ginfile sa kanya. Kaya mga DDS, tigil-tigilan nyo na nga ang pagsisisi sa administrasyon ni Mr. President Bongbong Marcos. Kung may dapat man dito sisihin, walang iba kung hindi ang sarili ni Digong. Yan lang ho mga ka-action, mga kakampeng, din-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone!